Naririto na naman ang pagbabalik ng ermitanyo. Huwag niyong skipan ng ads ang mga video natin. Yun lang. Salamat. Nuli! Busaw yan, mag-ingat ka! Wika ni Tonyo. Nang marinig niya ito, halos hindi niya magawang magsalita dahil sa sinabi ni Tonyo. Pinili niyang titigan muna ang balbal upang kahit papano mapag-aralan niya ang abilidad nitong taglay-taglay. Sa paglipas ng ilang sandali, laking gulat na lamang ni Tonyo nang biglang sumugod ang mga kasama nito. Agad din namang kinuha ni Nuli ang tabak at pinasapi ang espiritual na kampilan upang salagin ang pag-atake nito. Sa pagsugod ng mga balbal, piniling tumakbo ni Nuli papalayo sa kinaroroonan nila Tonyo. Alam niya kasing mawawasak ang silid na yon kung hindi niya dadalhin ang balbal sa labas ng bahay. Sa pagtakbo papalayo ni Nuli sa labas ng kanilang tinitirhan, agad ding sumugod sa kanya ang balbal na kanyang kalaban. Pumasok talaga sa kanyang isipan na talagang siya ang pakay ng balbal na yon dahil nagawa nitong ipagsawalang bahala ang mga kasama nilang mga sugatan sa silid ng mga albularyo. Nang madapo sila sa bakuran, ninais ni Nuling labanan ito sa ordinaryo niyang lakas. Nagdalawang isip kasing sumanib si Nuli sa anino niyang taglay sa kadahilanang natatakot siyang muli niyang masilayan ang wangis ng isang diwatang itim na kamukha ni Barangaw. Habang patuloy niyang sinasalag ang matatalas na kuko ng balbal, pilit niyang dinadama ang mabibigat nitong mga kamay. Ilang sandali pa ang lumipas, wala nang nagawa noon si Nuli kundi iwasan ang lahat na pag-atake nito. Nais man niya itong labanan sa pagiging diwatang estado, ay hindi niya ito maaring gawin dahil sa kanyang pagdadalawang isip ng mga panahong yon. Sa patuloy ng kanilang pagbubuno, nanatili naman si Tonyo sa mga kasamang albularyo na walang kalaban-laban. Hindi nito nagawang iwan ang nanganganib nilang mga kaibigan dahil maaring merong pumuslit na wakwak upang tangayin ang mga ito. Kahit naririnig nitong naghihirap si Nuli, ay patuloy pa rin niya itong binabantayan. Sa patuloy ng pakipaglaban ni Nuli sa mga balbal, ay halos mapuno na ng mga pasa ang kanyang mga kamay. Namumula na rin noon ang mga kamay ni Nuli dahil ginagamitan niya ng puwersa ang bawat atake ng mga balbal. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang nadakip si Nuli sa balbal na yon. Agad siya nitong inihampas sa lupa na halos magsisilabasa na ang kanyang mga mata dahil sa labis na sakit na kanyang nararamdaman. Kahit hirap na siya, pinili pa rin niyang makipaglaban sa mga nilalang gamit ang tao niyang wangis. Alam kong isang bunggaitan kayo. Bakit hindi mo gamitin ang abilidad mo upang magkasubukan tayo? Ngayon natin malalaman kung sino ang mas malakas sa dalawang panig na maglalaban. Balbal ba o ang pinagmamalaki ng mga diwata ng kalikasan? Wika ng balbal sa malademonyo nitong tinig. Nang marinig ito ni Nuli, pinili niyang sugurin ito ng kanyang buong lakas. Sa bawat paghataw ni Nuli ng kanyang tabak, matagal naman itong naiwasan ng balbal.
Kahit malaki ang katawan ng nilalang na yon, nakakaya nitong sumabay sa lakas at liksi ni Nuli. Ilang minuto pa ang lumipas. Pilit na noong pinapalabas ni Nuli ang mga marka sa kanyang katawan na kung tawagin ay batok. Sa pag-usal niya ng kanyang dasal, biglang napatigil ang balbal sa ginagawa nitong pagsugod. Hinihintay nitong matapos ang ritual niya upang kalabanin ito sa kanyang pinakamalakas na sandata na binigay ng mga diwata. Habang patuloy nagpapakawala ng engkantasyon si Nuli, tanging pagngisi lang naman ang ginagawa ng mga balbal. Nang tuluyan na siyang naging ganap na mandirigma ng mga diwata, doon na dahan-dahang tumayo ang kanyang kalaban. Sa wakas, napagpasyahan mo ring magseryoso. Ngayon na mag-uumpisa ang totoong labanan. Matapos makapagsalita ng balbal, agad din namang sumugod si Nuli sa kinaroroonan ng balbal. Ang piniling abilidad noon ni Nuli ay ang may nagbabagang batok dahil may kasing lakas siya nito na parang kalabaw. Upang mapatayan ang lakas ng balbal na yon, habang patuloy silang nakipagbuno sa isa't isa, pilit iwinaklit ni Nuli sa kanyang isipan ang minsang nagpaparamdam sa kanya ng diwatang itim na hindi pamilyar sa kanya. Ipinapanalangin niyang huwag magpakita ang nilalang na yon upang maging matagumpay siya sa laban. Habang lumilipas noon ang oras, patuloy pa rin sa pakipaglaban si Nuli. May ilan siya noong mga antingero at albularyong sumisigaw at humihingi ng tulong. Hindi naman ito magawang tulungan nitong si Nuli, dahil ang balbal na kanyang kalaban noon ay hindi ordinaryong aswang na kanyang kalaban. Kung sa bilis at liksi lang naman ang basihan, kayang-kayang makipagsabayan ng balbal kay Nuli. Habang patuloy na nagtamaan ang kanilang mga armas, patuloy na naghanap si Nuli ng pagkakataon upang makagawa ng malubhang sugat sa nilalang na yon. Alam mo, Bunggaitan, may mangilan-ngilan ng diwatang napapaslang ko. Alam ko na ang hangganan at kakayahan ng kani-kanilang lakas at abilidad. Kung mababang diwata lang naman ang armas mong yan, ay mas mabuting gamitin mo na lang ang sarili mong lakas at kakayahan. Wika ng balbal. Matapos nitong makapagsalita, muli na namang nagpatuloy ito sa kanyang ginagawang atake. Habang nakipaglaban noon si Nuli, aminado siyang isang malakas na nilalang ang kanyang nakakaharap. Kahit anong pilit niyang tapyasan ang mga kuko nito, ay bigo siyang magawa ito. Dahil sa wala siyang maisip na paraan noon, pinili niyang kausapin si Lantian sa kanyang isipan. Diwata ng kalikasan, naway marinig mo ang aking pagtawag. Kailangan kita ngayon upang magapi ko ang demonyong aking kalaban. Pakiusap, pahiramin mo ko ng iyong lakas. Wika ni Nuli sa kanyang isipan. Matapos nitong banggitin ang diwatang si Lantian, ay paulit-ulit naman niyang tinawag ang diwatang si Barangaw upang maging ito pakinggan ang kanyang mga kahilingan. Ngunit habang tumatagal noon ang oras, wala siyang naririnig na nagsasalita alinman sa mga ito. Habang patuloy na ang pagsugod ng balbal, napilitan siyang sumanib sa mga anino upang kahit papano matakasan niya ang ilang mga atake nito. Unti-unti nang nawala ng pag-asa si Nuli
na magawa niyang matalo ang nilalang na ito. Ilang minuto pa ang lumipas. Nagwika si Barangaw ng, "Noli, huwag mong pagdudahan ang iyong kakayahan. Palagi mong iyong pagkakatandaan na ikaw ang bahala sa iyong sarili at katawan. Walang diwatang itim na mangibabaw sa iyong wisyo, kaya huwag kang matatakot." Nang marinig ito ni Noli, ay halos hindi niya maintindihan ang mensaheng pinaparating sa kanya ng diwata. Sa patuloy ng kanilang paglalaban, pinili niyang magtiwala sa mga salitang binitawan ng diwatang narinig niya. Habang hirap na noon si Noli sa digmaan, pilit niya pa ring tinatatagan ang kanyang sarili. Pumasok kasi sa kanyang isipan noon na hindi siya pwedeng mamatay hanggat hindi niya nagawang masagutan ang katanungan ng diwata. Kahit nanginig na noon ang kamay ni Noli, ay patuloy niya pa ring nilalabanan ang mga balbal. Ilang sandali pa ang makalipas, biglang nanlaki ang mga mata niya dahil ang mukha na kanyang kinakatakutan ay ang tinutukoy ng diwata. Walang sabi-sabi ay agaran niya itong tinawag upang makatuwang sa labanan. Kahit nababalot na noon si Noli ng takot sa wangis na kanyang nakita, pinili niyang gamitin ito upang mapagtagumpayan ang pagsubok na kanyang kinakaharap. Sa paglabas ng malademonyong pagmumukha ng diwata, biglang napatigil ang balbal sa ginagawa niyang pagsusugod. Bigla din itong nagsiseryoso sa hindi malamang dahilan, na para bang naging maingat na ito sa kanilang paglalaban. "Ah, anong nilalang ka?" Nag-alalang tanong ng balbal kay Noli. "Ako ang nilalang natatapos sa buhay mo," sagot naman ito. Kasabay ng pagwika noon ni Noli ay ang pag-angil ng nilalang na nagpakita sa kanyang likuran. Sa hindi mapaliwanag ng pagkakataon, biglang nagkaroon si Noli ng karagdagang lakas upang kaharapin ang nilalang na yon. Bigla siyang nagkaroon ng bilis at lakas na halos kasing lakas na ipinamalas ng balbal. Nagawa na niya itong mapatras sa bawat pag-atake na kanyang ginagawa, kung kaya't pinili niyang lubos-lubusin na ang pagkakataong yon. Habang patuloy na umatake si Noli, panay lang naman ang ginagawang pagsalag ng balbal. Nang makahanap siya ng tamang pagkakataon, walang pagdadalawang isip niyang itinarak sa dibdib nito ang kampilan ni Arkanghel na nagbabaga. Wala nang nagawa noon ang balbal kundi magsisigaw dahil sa lalim ng pagkatarak ng kampilan ni Noli, at unti-unting nagliliyab ang laman nito. May ilang wakwak noong nakarinig ng sigaw ng balbal na siyang agarang lumapit sa kinaroroonan nila Noli upang makapagbigay ng tulong sa kanilang kasama na pinatay na halos nitong si Noli. Hindi naman ito inatrasan ni Noli at ninais niyang labanan ang mga ito habang patuloy ang pagsaksak sa balbal. Sa patuloy ng pagsunggab sa kanya ng mga wakwak, napansin ni Noli na panay ang pag-angil ng mga ito. Ang ilan sa mga demonyong kanyang kalaban ay iniiwasan ang wangis na kanyang likuran na para bang natatakot ang mga ito dito. Hindi naman yon pinapansin ni Noli, gawa ng isa yung pagkakataon sa kanya upang hindi magawa ng mga wakwak na atakihin siya sa likod. Dahil sa walang nakakalapit noon kay Noli, pinili niyang paulanan ang mga wakwak ng paghampas ng hawak niyang tanikalang latigo. Hindi niya tinatantanan ang mga ito hanggat hindi siya nakakakita
ng mga aswang na bumubulagta sa lupa. Matapos itong gawin ni Nuli, pinili niyang kausapin ang naghihirap na balbal na sa kanyang mga kamay. Okay, hanggang dito na muna mga kermitanyo. Grabe yung bakbakan, ano? Pero huwag kayong mag-alala dahil matapos ng labanang ito, may dadayuhin na naman sila Nuli na mga mabagsik na sabongero sa lugar na yon.